wika. Next slide. Si Binibining Yeng Tayone, LPT-MA. Siya ay isang part-time faculty sa Departamento ng Filipino sa De La Salle University, Manila, kung saan siya ay patuloy na nagtuturo at humuhubog ng mga mag-aaral sa larangan ng wika at panitikan. Natapos niya ang kanyang Master of Arts in Philippine Studies sa parehong universidad at kinikilala ang kanyang outstanding master's thesis sa Departamento ng Filipino. Hindi siya basta-basta, guys. Nagtapos siya ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino sa Philippine Normal University in Manila. At isa siyang licensed professional teacher mula pa noong Setyembre 2017. Sa kanyang malawak na kaalaman at karanasan sa pagtuturo ng Filipino, tiyak na marami kayong matututunan ngayong gabi. Ibigay natin ang isang mainit na pagtanggap kay Binibining Yeng Tayone, LPT-MA. Hi, Yeng! Oh, hi! Thank you, Josh. Grabing mabusisi at talagang pagsisikap mo maipaliwanag ito sa Pilipino. Alam ko kung gaano ka-stress to sa'yo. Okay, anyway, okay lang yon. Okay. Sige. Okay. At dahil dyan, magsisimula na tayo sa ating talakayan sa araw na ito. So muli, ako po pala si Binibining Yeng Tayone. Pwede niyong tawaging Miss Yeng. At bago tayo magsimula para sa araw na ito, kung meron lang akong ilang sasabihin lang. So, pakisabihan ako kung masyado akong mabilis magpaliwanag kasi medyo mabilis ako magpaliwanag kasi iniisip ko talaga minsan nasa klase ako, so wag kayong mahiya na sabihin sa akin kung mabilis ako masyado magpaliwanag. At kung gusto nyong i-clarify or i-confirm yung specific part ng discussion, yun din, magtanong din kayo sa akin para lang din mas mabigyan ko kayo ng specific details about it. And then most especially, ang pinakamahalaga is to engage ating discussion ngayon. Okay? Kasi alam ko na though Filipino ito, pero iba-iba, hati-hati ang opinion ng tao kung talagang magaling ba sila or hindi. Kasi minsan iba ang conversational, of course, dito sa pagtitake natin ng entrance exam. So meron tayong talagang proper na sinusunod regarding with this one. Okay, so let's start our discussion for today. Sige, bago ang lahat, sige nga, kamusta ang lahat sa atin? Anong favorite subject natin? Okay ba sa inyong Filipino? Gusto nyo ba ang Filipino? No? Gusto kong matanong nyo kung meron kaya magpaliwanag kung kamusta sa kanila ang asignatura or subject na Filipino. Meron bang pwede? May mga nag-heart. Yung iba, kaya ba nila magano kung kamusta sila sa Filipino? Na 32 pa lang, no, ang nagnonood, no, pero marami-rami naman na din yung na-views. So sana mas marami pa ang ma-engage dito. Okay, so for the meron tayong 20 questions. Sa 20 questions na yon, hinati ko siya 10 for grammar or language proficiency, and then 10 naman for reading comprehension or paragraph organization, or parang ganon, / paragraph organization. So, again, magpapakita ako ng questions. Babasahin ko siya. Kapag sinabi kong chat, dun yung i-chat dito sa ating live stream, yung inyong sagot. Okay? So, yon. Tapos, kung sino ang pinakamabilis, siya ang masasabi nating tatanghalin, no, na nakakuha ng tamang sagot. And then, next slide, number 1. Okay. Huwag mo nang isipin ang nangyari at blank mo ang luha sa iyong mga mata at blank mo ito ng bagong pag-asa. Okay? Ang choices, A, pahirin-pahirin, B, pahirin-pahiran, C, pahiran-pahirin, D, pahiran-pahiran, at E, pahirin-palagay. Okay? Sige, chat your answer. Okay, ang tamang sagot ay next and click. Jomer. Okay, yes, letter B. So tama si Ivan, siya ang una. Sunod si Angeli, yung pangalawa.
Angeli Carolino, at pangatlo si Angel. Okay, so i-explain ko lang bakit ito yung sagot. Okay. Pahirin, ginagamit siya sa pag-alis ng isang bagay. Okay? Tapos, ginagamit naman yung pahiran paglagay ng bagay sa isang lugar o bahagi ng katawan. Ha? So for example, minsan pwede siyang literal mong sinasabi na papahirin mo. Halimbawa, pahirin mo yung luha at pahiran mo ng panyo. 'Di ba? Parang gano'n. Pwede siyang literal. Pero may times ginagamit din siya for abstract context, which mean sinasabi din dito na pwede din halimbawa, pahirin mo ang korupsyon at pahiran mo ito ng pag-asa. Okay? Sige. Okay, sorry. Nandun ako. So, ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si 3D Lara. Next, si Noel Albarida. And pangatlo, si Nathaniel Manguba. Okay, so yun ang top 3 na nakakuha ng sagot. Sige, una, syempre ang pinakauna si Lara. Okay, sige. So, yun ang unang question. Okay, next. Po tayo. Ayan. So, number 2. Blank, nagawa ba akong mali kaya mo ako iniwan? Blank, ba akong dapat baguhin sa akin? A, mayroon. B, may. C, mayroon. D, mayroon, may. At E, mayroon. Okay, sige. Chat your answer. Okay, tingnan nga natin. Mahirap daw, no? Depende. Let's see kung mahirap siya. Okay. Last 15 seconds. Mahirap daw siya ang discussion. Okay, let's start. So, ang next and click. Okay, ang tamang sagot ay letter A. So, ang unang nakasagot ay si Yuan Liboon. Okay? Pangalawang nakakuha din ng tama ay si RJ Padua. And at ikatlo ay si Phoebe Acol. Okay, bakit ito ang sagot? So, i-explain ko siya mabuti. So, minsan, parang nalilito tayo kung kailan mo ginagamit yung may at mayroon. For example, ginagamit mo yung may kapag sinusundan niya na or yung next niyang word after that is tuwirang layon, such as pangalan, noun, pang-uri, adjective, or pandiwa, verb. So for example, may anak, so di ba next niya is noun. May tanod, next niya rin ay noun. At next niya, neto ay may maganda, yun din pwede yung adjective. So pag ganyan, may ang ginagamit. So dito sa context na to, kung titingnan nyo, may nagawa. Kasi next niya, directly, is pandiwa. Okay? Next.
Dito naman makikita natin okay, dito naman makikita natin yung, ay hindi pa, balik tayo dito. So dito makikita natin yung paggamit naman ng mayroon. So ginagamit yung mayroon kapagka meron pa siyang in the middle of the context. Hindi siya directly na sinusundan. For example, mayroon kang magandang anak. Kanina kasi nilagyan mo lang may anak. So pag may mga dagdag kang salita na may at may mga pangalan, pang-uri, pandiwa in the middle of the context mong ilalagay, dapat mo gamitin ay mayroon. So mayroon kang magandang anak, mayroon ng anak na dalaga. So minsan din ginagamit din siya as pananong o sagot sa pananong. For example, may ginagawa ka ba? Okay? So, yun yung makikita dito at mayroon. Tas ang sagot mo doon, mayroon. So, limang may ginagawa ka ba? Mayroon. So, dapat ang sagot doon, mayroon. So, in this context, bakit yung pangalawa, mayroon? Kasi marami, it's a question mark and then also marami siyang pinapakitang context doon bago niya sundin. Yung mayroon ba akong dapat. Ito po kasi yung mga salita pa na nakakadagdag. Okay? Sige, next. Number 3. Masayang blank ng bundok ang mga magkakaibigan noong Huwebes. Chat. Okay, I think medyo madali itong question na to eh. No? Minsan, walang rules na makikita. Pero analyze mo lang yung context niya. 'Di ba may sinasabi nga tayo parang masarap ba siyang pakinggan sa tenga? Masarap ang pakinggan or may sense ba yung sinasabi? Hindi ba siya masagwa? Hindi ba awkward patingnan sa tenga? So yun yung sinasabi natin dito. Okay? So titingnan natin, A, umakyat, B, umaakyat, C, kakaakyat, D, aakyat, E, inakyat. So ang sagot after 15 seconds. Okay. For this one, next click. Okay. So, tama. Unang-unang sumagot ay si Jack de Guzman. Okay. Umakyat. Sunod ni Yuan Miguel Liboon. At pangatlo si Arabella Parmisana. So, bakit ganito umakyat? So, actually, minsan, kahit wala ngang rule, alam mo na. Pero para lang magkaroon kayo ng idea, meron tayong aspekto ng pandiwa. Kung makikita ninyo dito sa screen. So, sa aspekto ng pandiwa, merong 4 types. So, ano lang to clue? Pag sinabi mong perfectibo, perfect, already done, tapos na. Perfect na yung idea. Kaya ang term mo dyan, umakyat. Okay? Imperfectibo, imperfect, hindi pa siya tapos. Ibig sabihin, at the moment, ginagawa mo siya. Kaya umaakyat. Pag contemplatibo, tapos na. Okay? Pag contemplatibo, gagawin mo pa lang. So, pag gagawin mo lang pa lang siya, aakyat ka ng bundok. And then after that, may times din na kino-consider din na part ng aspekto ng pandiba yung perpektibong katatapos. Pag sinabi mong perpektibong katatapos, kakatapos mo lang. Halimbawa, kakaakyat. Kakaakyat, kaliligo mo pa lang, ganon. 'Di ba? So, yun yung mga nakita dito. So, dito, technically, paano mo nalaman na perpektibo ito? Kasi, merong word na noong Huwebes. Minsan, kailangan yung tingnan yung mga keywords din doon sa sentence. Noong Huwebes, ibig sabihin, already done. Tapos na. So, pag ganun, umakyat. Okay? Pag sinabi nating tuwing linggo. Pag tuwing linggo, ayan naman, minsan, kahit hindi siya, yung tuwing linggo, part din siya ng imperfectibo kasi routine. May mga ganong pagkakataon. Diba? Umaakyat ako ng bundok tuwing linggo. So, imperfectibo yon kasi pwede din kasing routine siya. Pero pag sinabi mong aakyat ka ng bundok sa susunod na linggo, ayan, contemplatibo kasi mangyayari pa lang. Okay? Sige, good.
So, pag may question, magsabi lang sa akin. Next slide for number 4. Okay. Pinaglaban blank, Sandra, Dina, at Bon ang karapatan blank na makuha ang pribilehiyo sa trabaho bilang manggagawa. A. Ni nila, B. Ni niya, C. Nina nila, D. Nina niya, E. Nina neto. Okay? Wala pa? Wala pa? Chat. Okay, ito palang ika-count ko. Okay, 30 seconds. Kasi medyo, I think, madali-dali din tong part na to. Sige, kung kaya ninyong i-explain din at some point, bakit kaya yan yung sagot? Pwede nyong masabi. Kasi titingnan natin dito, no? Ang dami sumasagot. Sige, next and click. Next, click po natin. So, parang mas para mas makikita natin, siguro mas maganda, plus 2 points, no? Hindi lang 1 point ka lang kapag nauna ka. Pero kapag kaya mong ipaliwanag sa akin, plus 2 points ka. Kasi, no? Parang madali lang, C. Pero bakit kaya C? Okay, so for next question, ganun yung gagawin natin para mas makita ko talaga kung meron kayong idea. Sige, for this one, ang nauna ay si Luigi Pontanales, and Juan Miguel Liboon, and next si Laura Vicuña. Okay? So bakit ganito ang paliwanag? Minsan ito ang problema sa ating mga Pilipino. Ano ba? Nila Sandra, Dina at Bon. Okay. Let me remind you ginagamit lang ang nila, niya for pronoun. Okay? So, pagka-pronoun, kapag panghalip yan, okay, hindi mo ginagamitan ng pangalan. O, pag hindi mo pwede sabihin nila Sandro, Dina, at Bon, hindi mo rin pwedeng sabihin niya, niya, no, na parang niya, Sandra, hindi din pwede iyon. So, kailangan, pagka proper noun yan, okay, yan yung tinatawag natin, proper noun yan, sila Sandra, Dina, at Bon, gagamitin mo sila ay Nina. Okay? Nina yan. So, eliminate letter A. So, of course, gagamitin mo ang ni kapag isang tao lang. So, A and B, no. Dahil 3 person yan, C, D, E. Okay? So, after that, going back to the next idea. So, pag sinabi naman natin na bakit ginamit natin yung nila? Okay? Kasi nila, of course, it identifies na si Sandra, Dina, Bon ay more than one. Ginagamit mo lang ang niya for one person. Okay? Hindi din pwedeng nito. Kasi nito, usually, you're pertaining yung isang gamit. Hindi naman gamit to tao to. So, ginagamit dito yung panghalip panao. So, pag panghalip panao, niya, isa. Pag nila, maramihan. Okay? Yes, pagtandaan nyo, nila, niya, pagka panghalip, hindi siya ginagamit kasi pronoun. Oo. Okay, tama, screenshot. Okay, kung nandito at attentive. Sige, for number 5, sige, pagka nauna ka, plus 1 ka, pero if you were able to answer it sa akin ng maayos at malinaw, plus 2 ka. Okay, kahit hindi ikaw yung nauna, pero napaliwanag mo ng maayos, plus 2 ka. Iba pa yung nakakuha ng 1. Okay? Sige. Okay, para makuha natin ang idea. Sige, ulitin ko, kapag ka nauna ka, plus 1, tapos iba pa kung gusto mong ihabol yung sagot mo. Sige, next question. Okay. Anong uri ng tayutay ang pahayag na mabilis tumakbo ang oras kaya kailangan mo nang tapusin ang gawain? Wala muna mag-chat. A. Simile. B. Metapora.
C, tanong na retoriko, at D, personifikasyon, at E, pag-uyam. Okay, bakit na-click ang letter D? Okay, na-click ang letter D, so wala na tayong mga gagawa. So dahil dyan, paunahan na lang mag-explain. So okay na yon. So bakit yun yung sagot? Bakit letter D ang sagot? Pag nagawa yon, plus 2 ang inyong score. Okay lang yon. Sige. Sige po. Sige. Okay, sige. Okay, sige. Next and click. May nakauna nang nakapagpaliwanag kung bakit. Sabi si Juan Miguel Liboon. Kanina pa siya nauuna no? Tama yung sinabi niya, no? Sige, papaliwanag ko muna yung iba bakit hindi. So, ito muna. May ganyan po ba sa UPCAT? Walang ganyan sa UPCAT. At sa kahit ano, na medyo nila. Okay, so explain ko na. Bakit hindi simile? Simile, gumagamit ka ng pagkukumpara ng mga salita sa pinag-uusapan. For example, tila makabasag pinggan. Okay? Ayun, pag tila makabasag pinggan ka, yung parang masyado kang mainhin. Yan. Tila makabasag pinggan ang babae kanina. Ayun. Yung mga ganung paglalarawan, no? Gumagamit ka ng pagkukumpara, kino-compare mo. Ang metapora, para lang din siyang katulad din noon, pero ang pinagkaiba nung idea nito ay ito, direct mo nang kino-compare siya. Instead na sasabihin mo, tila makabasag pinggan ang babae, sasabihin mo, makapasag pinggan ang babae. Wala nang tila, walang pagko-compare. Kaya may mga ganung ginagamit ka na definition. Okay? So, usually din, sa simile at metapora, gumagamit ka ng mga idioms para mas maging creative yung paglalarawan mo or pagde-describe mo ng isang idea. Sige, para lang more context, no? For example, meron pa dito na sinasabi din, simile, ang aking ama ay haligi ng tahanan. So ganun, it's very direct na kino-compare mo pa yung ang ama ay parang haligi ng tahanan. Parang gumagamit ka ba nun, ang ama ay parang haligi ng tahanan. Pero pag ang metapora, direct mo nang sinasabi na si Roberto ang haligi ng tahanan. Wala ka ng paggagamit ng point of comparison. Okay? Next, tanong na retoriko, ang tanong na ibinibigay na hindi kailangan ng direktang sagot sa halip sa halip nag-iiwan ka lang ng palaisipan. What do you mean by that? So, kung for example, nagtatanong ka sa mga tao na parang kailan pa kaya uusad ang bansang Pilipinas? Mga ganun lang. Magtatanong lang sila, pero hindi mo kailangan sagutin. Magbibigay lang sila ng palaisipan sa'yo. Okay. Bakit patuloy na naghihirap ang bansang Pilipinas? Ganyan. So, mga ganong palaisipan lang iiwan niya para mas maintindihan mo. Yung pag-uyam, kabaliktaran. Okay? Yun, kabaliktaran ng literal na kahulugan. For example, maganda ka kapag nakatalikod. Ganon. Yung parang, yun, alam mong pang-uyam yun. Sabi, si Ann Curtis ay magaling kumanta. Yan, pag-uyam yan. Kasi alam mong, yun, kabaliktaran siya ng literal na kahulugan. Oo. Pero hindi natin nilalais maganda naman talaga siya. Okay. Sige, next, personification, gumagamit ka ng pandiwa o verb para magkaroon ng buhay ang isang bagay o abstract. Okay? Abstract sa pangusap. Halimbawa, mabilis tumakbo ang oras, kaya kailangan mo nang tapusin yung gawain. So, bakit? Mabilis tumakbo. So, yung oras ba tumatakbo siya? Hindi. 'Di ba? Pero nilalarawan mo siya, gumagamit ka ng mabilis tumakbo ang oras. So, tama yung paliwanag dito ni Yuan na kasi binibigyan mo ng buhay yung orasan. Okay, siya yung una nakasagot. Ay yon, 2 points siya. Pangalawa si Jack, tama din naman, salitang oras ay binibigyan ng kilos, kaya ito ay isang personifikasyon. Okay? So,
Pangatlong tama ay si Angel Venice. So, tama yung mga ganong pagpapaliwanag. Oo. Sige. Next. Okay, sa sawikain naman tayo. Ano ang kasing kahulugan ng asal hudas? Pause. A. Baboy. B. Buwaya. C. Kuwago. D. Ahas. E. Uwak. Chat. Okay, last 30 seconds. Okay, marami na nakakakuha ng tamang sagot, no? Sige. Sagot ay next and click. Next and click. Ayan. Sige, ang una nakasagot ay si Galdiano. Tama. Okay. Letter D. Pangalawa si Altenamir at Laura Vicuña ang pangatlo. So, ito naman, bakit ito na? Okay, paunahan din sila. So, bakit naman daw ang sagot ay aha? Sige, paliwanag natin yung iba. Actually, yung iba ginagamit yan. Pag sinabing kasing kahulugan, same meaning. So, asal hudas and ahas, same lang yung kahulugan niya. So, for example, baboy, pag baboy, merong salita, marusing, makalat, walang tamang pag-aasal, yun yung sasabi, baboy ka, ganon. Oo. Next. Pero, yun yung ginagamit ha sa wikain. May mga Pilipino kasi tayo, pagka ginagamit na natin yung baboy, iniisip natin, chubby person, no? Hindi siya sa wikain. Ano yun, pang-iinsulto yun sa tao. Okay, be mindful on that area. Okay, next. Meron naman din tayo dito, buwaya nagpapayaman sa pamamagitan ng katiwalian. 'Di ba yung mga tawag natin sa korap na official, buwaya yan. Okay? So yun yon. Lahing kuwago, hindi lang kuwago, sa umaga natutulog. Okay. Pagputi ng uwak, walang maaasahan, walang kahihinatnan, yun yung mga taong ganon, no? Tamad ka yan, parang ganon din. At ahas, yan, ang taksil o traidor. So, unang nakakuha ng tamang sagot ay si Angel Venice. Tama yan, kasi traidor siya at ganun po ang ibig sabihin kapag may tinawag na asa panahon natin ngayon. Ay ba, may hugot ka. Oo, no? And Year of the Snake pa naman ngayon, di ba? Di ba? Every month may breakup na nagaganap. Totoo yun. Okay, pangalawa una si Angel Venice ang nakakuha. Si Lara, di po kasi sumisimbolo po ito sa pagtataksil. At pangatlo, yun din si Jack de Guzman. Okay? Okay? Oo, no? At least kahit ano, no? Okay po yan. No? Chat ka lang, paliwanag yun para makita natin kung naiintindihan nyo talaga ang lesson. At may prior knowledge tayo about this. Pero kasi alam nyo kasi dahil sa hugot no? Next. Okay. For this one, sakto sa ulo ni Lolo Mario ang sambalilo na bili para sa kanyang kaarawan. Dito walang explanation. I need answer lang ha. Okay? Hindi kasi kinihingi dito sa part na yon. Okay. A, kapa. B, kumot. C, kapote. D, panyo. E, sombrero. Chat.
Okay? 15 seconds. Click. Okay. So, dito naman, tama si Fritz Saludar. Siya ang una. Pangalawa, si Anastasia Kasumpang. Tama din. At pangatlo, si Jack de Guzman. So, ibig sabihin niyan ng sambalilo ay sombrero. Sombrero. So, walang kapa, hindi kumot, kapote, panyo. Inimbento ko lang yan para magkaroon kayo ng choices. Okay? Pero yung minsan dito, ano to titingnan nyo dito sa part na to, mag-ingat kayo sa vocabulary. Medyo tricky siya, pwedeng madali, pwedeng hindi. Dito, madali siya kasi may sentence. So, pag may sentence, pwede kang gumamit ng context clue. What if kung wala siyang sentence? Sabihin lang sa'yo, anong kahulugan ng sambalilo? Pag ganon, hindi mo na alam. 'Di ba? Malilito ka na. And what if meron pa nga analogy yung gagawin sa'yo dito sa part na yan. Okay? So, before we proceed to the next part, tapos na tayo sa grammar. So, typically, I mean the grammar when in terms na pag-determine lang, for example, ano yung pronoun, ano yung verb, 'di ba? Yung ano yung noun, 'yan. And then nagpunta din tayo sa part ng sawikain, okay? Idioms, tayutay, at and then ito na tayo dito sa vocabulary. Okay? So after that, mag-proceed na tayo sa next part. Sa next part natin ay next po, question 8. Okay, next. Okay. Wait lang bago kayo mag-chat. Paano ba? Dito naman, piliin ang pinakawasto at pinakaangkop na version ng mga salita o parilalang nakasalungguhit. So technically, merong part sa exam na may isang sentence, tapos yung part na naka-underline, ay identify nyo kung ano yung tama doon sa idea. Okay? Wala muna magko-comment, hindi ko siya i-count ha. Pinapaliwanag ko pa po muna. Okay. Paano ba sa Bataan dahil may paparating daw na bagyo bukas? So, dito, A, paano ba sa Bataan? B, kung kailan ba sa Bataan? C, saan ba ang Bataan? D, huwag na sa Bataan. At E, tuloy ba kayo sa Bataan? Okay? So, chat. Last 15 seconds. Okay. So, ang tamang sagot ay click next. Isang click lang po. Okay. Ang tamang sagot ay letter E. Tuloy ba kayo sa Bataan? So, nauna si Athena Mir. Pangalawa si RJ Padua.
Wait lang. Okay. Pangatlo si Fritz Ryan Saludar. Oo. So, ito yung mga nakita natin dito. So, sa part na 'to, bakit nga ba E? Okay. So, tingnan nga natin kung tama yung mga explanation po kasi po hindi siya akma sa konteksto. Yes, pero gusto ko ng best explanation para worth it yung number, yung 2 points, eh. Kasi parang ano, eh, mas on the point po siya. Paano mo on the point? Tingnan natin. May question mark po. Yes, pero alam niyo po, usually, paano ba sa bataan? Question mark, ano din yan eh, pwedeng question mark. Saan ba? Pwede. Okay, so tama yon. Isang ano consideration yon, pero hindi yun yung pinaka best answer kasi pwede natin ano. Aha, so ang tama siguro ang pinakamalapit dito yung sinabi ni Jack de Guzman. Oh. Siya yung nakakuha ng 2 points, no? Na another, dapat tanungin kung tuloy o dapat tanungin kung tuloy o hindi ang aktor dahil sa pangusap na mayroong bagyo na nagpapahiwatig ng panganib. Syempre, titingnan mo rin yung context niya. Hindi mo lang titingnan yung question mark kasi or tanong siya. Kasi kung titingnan mo lang na nagtatanong siya, pwede yung paano ba sa bataan. Kung kailan sa bataan, saan ba sa bataan, pwede yan. Ang di lang matatanggal. Pero yung i-analyze mo dahil may paparating daw na bagyo. So, sasabihin mo may paparating daw na bagyo bukas. So, hindi mo na sasabihin paano sa bataan. Anong paano? Hindi siya context. Mas angkop, mas tama yung pag-determine niya doon sa idea kasi tinatanong niya, tuloy ba kayo sa bataan? Kasi may paparating daw na bagyo bukas. Okay? So, hindi siya kung kailan ba sa bataan. Actually, yung kailan sa bataan, pwede sana. Anong error dyan? Okay, kailangan nyo rin tingnan dito na dapat ang spelling ay K-A-I-L-A-N. Even on that part, kino-consider yung wrong during upcut. So, kahit minsan, okay yung context niya, pero mali yung spelling. Actually, tinatanggap naman yung kailan pagka sa normal conversation, alam mo, nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, ganon, gagawa ka lang naman ng comics, no? Parang ganon. Pero pag formal writing, research-based, of course, tas gusto mo syempre, UP to, usually UPCAT, and Big Four University, of course, yung 4 na universities na yan, talagang research-based yan sila. So, kailangan ang gamitin mo ay kailan. Okay? So, kung kailan ba sa bataan. Okay? So, yun yung ano. So, yun yung nagpamali sa letter B. Pwede sana siya eh. So, saan ba ang bataan? Hindi din pwede. Parang malayo. It's more on tuloy ba sa bataan. Okay? Okay, next. Number 9. Ito. Sa number 9, ito ang pinaka-tricky, I think, trickiest na pagsagot ng UPCAT para sa kanila. Okay, wala mo nang sasagot ha, mag-explain muna ako. So, piliin ang letra ng bahagi ng pangusap na may mali sa balarila. So, at first, pag titingnan mo parang walang mali. Pero let's identify kung ano yung nagpamali dito. Okay, sige. Araw-araw, nakikipagsapalaran ang mga Pilipino sa pagsakay ng jeep. Walang mali. So, A, araw-araw. B, nakikipagsapalaran. C, pagsakay. D, ng. At E, walang mali. Chat. Okay, ito palang approve ko. Ay, good job kayo ha, in fairness. In fairness, alam niyo tong rule na to, nakakatuwa. Na magagaling yung Filipino teacher niyo kung na-explain to sa inyo. Kaso sino ang una na nakapagpaliwanag? Sige. Next and click. Wala pa?
Okay, sige yan. So dito, ang unang nakasagot at hindi lang yon, na-explain niya rin agad. Okay? So 3 points siya lahat-lahat. Si Kayubit, sorry. Ruther Danford Kayubit. Pangalawa, 3 points din to kasi napag-explain niya rin agad. Almond Marquez. Okay? So yun, silang dalawa. Okay, pero pinakauna si Ruther. Ganon. Tapos pangatlo lang siya pero walang explanation, si Daimler Borneo. Okay? Sige. Oh, wait lang. Oo. Okay, sige. Oh, pagka sinabi kong chat, saka pala kayo mag-chat. Okay. So, tandaan. Tama yung explanation ninyo. Ginagamit ang gitling sa mga salitang inuulit. So, ano-ano, araw-araw, gabi-gabi, sira-sira, iba-iba. Tama yon. Pero, again hindi siya palaging ganon. Case-to-case basis yan. Hindi ginagamit ang gitling sa mga salitang may pantig o syllable na inuulit, ngunit walang kahulugan kapag hindi inuulit. It means that, kaya may hyphen or gitling yung araw-araw kasi yung word lang na araw, may meaning siya. Okay? So, ganoon. So, pag inulit mo siya araw-araw, may meaning. 'Di ba yung gabi-gabi, pag word lang naman na gabi, may meaning din siya. O pag sira, meaning lang. Iba, may meaning din. Okay? Pero kasi, ganito yan. Halimbawa, paano yung paru-paro? Yung paru-paro, wala siyang hyphen kasi walang salitang paru. Next, alaala, sa alaala, wala din siyang hyphen kasi walang salitang ala. So, yun yung mga dapat ninyong intindihin. Ano pong mas tama? Yung ano-ano at ano-ano. Okay, explain ko yan, no? Before, ang tamang paggamit talaga dyan is ano-ano. Pero dahil ngayon, inayos na yung konteksto ng paggamit ng wika, hindi na ginagamit kahit sa akademikong aralin, even in research and other aspect, ang ano-ano. It should be ano-ano. Yung inuulit na yan. Wala nang ano-ano. Hindi na din ginagamit yung sino-sino, yung S-I-N-U, 'di ba? Hindi na rin 'yon. It should be sino-sino. Okay? Nagsagot ko ba ang mga tanong? May tanong ba? Oo. So, okay, tama yung explanation nyo ha, dahil inuulit na salita araw-araw, pero it doesn't mean na plugin ganon. It's a case-to-case basis pa rin siya. Okay? Sige. Pagka nag-enroll kayo dyan, bubusisiin natin yan. Lahat ng rules ibibigay ko. Actually, meron siyang 5 rules for that. Okay, now, next. Okay. Sumigaw ng sumigaw ang mga tao nang maging alerto sa lumalaking sunog na nagsimula kaninang 3:00 ng hapon. Wasto. Chat. Parang natakot sila, wala na nag-chat. Okay? So, tinitingnan ko yung no? In fairness, no? May alam kayo. Good to. Ang tanong, na-apply nyo ba siya? No? Minsan, nag-frustrate ako pagka nakakita ko sa messenger, hindi na-apply.
Okay, sige, let's start for this part. So, ang unang nakasagot, okay, Sai Medalya, letter A. So, sorry, next and click. So, unang nakasagot ay si Sai Medalya. Pero may kailangan ng explanation. Pangalawa, si Athena Mir. Kailangan din ng explanation. At sunod si Jamie Vilbar. Okay? Pero sino ang magandang pagpapaliwanag? Okay. Sige, dalawa yung bibigyan ko ng 2 points dito kasi dalawa yung applicable na rule. Tama yung sinabi ni Gabriela Pan. Nang po dapat dahil inuulit yung pandiwa. That's correct. Inuulit mo yung pandiwa dito. So, pagka napapagitnaan siya ng sumigaw, it should dapat nang na mahaba yun. Okay? So, tama yung sinabi ni Gabriel Pan, 2 points. Tama din yung sinabi ni Angel Venice kapag kasunod po yung verb. Okay, may mga ganong context. Okay, kasi paano eh. So halimbawa, paano ka sumigaw? Parang may mga ganong idea. Okay, paano yung nangyari? To be exact, sorry, paano yung nangyari? O yung ganon. Anong ginawa? Sumigaw ka. So yon. So dalawa ay typically yung tamang sagot dito. Okay? Pero yun nga, magbibigay ako ng dalawang rule about this, no? Yung una, ginagamit ang nang na kasing kahulugan ng upang o para. So, pansinin nyo, no, yung sa letter B, in-underline ko rin. Bakit tama siya? Kasi ginagamit mo rin kasi siya kasing kahulugan ng upang. For example, sumigaw ng sumugaw ang mga tao upang maging alerto sa lumalaking sunog. So, pag ganyan, pwede din yung nang. Sumigaw ng sumigaw ang mga tao nang maging alerto sa sunog. Okay? So, yun. So, it means then also so that in order to and to. Ikalawa, yes, ginagamit siya kapag inuulit. So, halimbawa, pahirap ng pahirap, tumawa ng tumawa. Okay? Sige. So, yun. So, yun ang idea na makikita natin dito. May sumagot dito, no? Baka malito kayo, letter D. Bakit tama yung letter D? Okay, lahat ng alas, halimbawa, alas 3, alas 4, lagi may hyphen yan. Word man or number, may hyphen. Hindi yun magbabago. So, yan, dahil number yan, word, may hyphen tayong ginagamit. Okay? Sige. So, any questions so far? Next slide. So, tapos na tayo sa first 10 questions, Sir Josh, about this idea. So, meron tayong 5 minutes break for this one. So, tamang-tama, sakto, alas 8 din yon. Okay. May nagtatanong, no? Sorry, hindi ko natampo na po ako. Upang ang and para po, pwede po yung yes, totoo. Upang and para po, pwede po yung nang. Kaya halimbawa, sumigaw ng sumigaw ang mga tao nang maging alerto, upang maging alerto. Yan yung sinasabi doon. Pwede po yung nang. Wag na po mag-break. Wala pa ring points.
Balik. Ayan. Sana marami kayong natutunan sa unang bahagi ng review natin with Binibining Yeng, no? Ang dami talaga niyang nabanggit ng mga rules na dapat alam na alam nyo, especially if magte-take kayo ng UPCAT, ASET, DCAT, or ng USTET. So talagang kailangan nagno-notes kayo ngayon, ha? Sana nagawa niyo yung bio break or kaya nakakuha kayo ng snack or kaya mabilisan kayo nakapag-scroll on TikTok during the 5-minute break. So, right now, gusto kong i-share muna sa inyo yung programa natin here at Kepap, di ba? I know that many of you, the college admission process can feel like an overwhelming and nerve-wracking experience. Alam namin yon, alam namin yung feeling na hindi kayo sure, hindi kayo confident na kaya nyong ipasa yung mga exams nyo. Kasi by the end of the day, di ba, yun yung maghuhusga, hindi na mahusga, more on mag-open, magbubukas ng pinto para sa inyo sa college nyo, di ba? And if we're being honest, the stress is something that a lot of students face. Di kayo nag-iisa. And even nung nasa high school ako, ganon din yung anxiety ko, yung stress ko when I was preparing for my college exams. Pero syempre, pag preparado ka, pag prepared ka, talagang mas kayang-kaya mong sagutin yung mga sets natin. Kaya naman, we're here at Kepap to really support and help you through your college preparation. So, ngayon, meron tayong early bird promo from 7,999 5,999 na lang. So that's about 25% off, okay? Ano nga bang kasama doon? 100 plus high-quality lecture videos by top instructors and creators from the Big Four. So isang halimbawa doon, si Binibining Yeng, di ba? Galing Lasal, galing PNU, talagang magaling na magaling. At sila yung gumawa ng mga lecture videos nyo. Apart from that, there are also 80 plus hours of live lectures for concept mastery. So apart from the lecture videos na kayang-kaya nyong mapanood kahit anong oras, mayroon pa tayong live lectures para talagang maka-engage kayo with our elite instructors. We also have open chatline for real-time Q&A and peer learning, comprehensive handouts and problem sets from UP organizations, mock exams and pre- and post-test and solution discussion. So talaga makikita nyo kung prepared na ba kayo mentally for it. Lastly, we also have final coaching for tips, motivation, and success stories. So yun, if ever na interesado kayo, just let us know and on our Facebook page. Pero kung talagang ready na kayong mag-register, scan the QR code o kaya encode nyo to bit.ly/KepapSetsReview 2025 and join us here at Kepap. Ayan. So, I think handa na yung mga estudyante natin. May we call on Binibining Yeng pabalik dito sa spotlight. Hi, Yeng. Hello! Sige, mag-start na ulit tayo. So, yan. So, for this part naman, no, from question 11 to 20, again, kailangan natin maging attentive sa part na to. Hindi lang techniques yung kailangan ninyong malaman. Kailangan nyo rin malaman din dito yung tamang pag-intindi doon sa idea, sa insight na gustong sabihin nung context. Okay? Sige. So, meron ako doon sa first two question ko is paragraph organization. So, ano yun, no? Sige, sige, next slide. Sige. Wala munang sasagot, ha? Tapos magtatampo kayo pag di ko kayo tinawag, eh. Okay. Sige. Okay. For this next slide, sabi dito, ayusin ang parirala ng kronolohikal at naaayon sa lohika upang makabuo ng makabuluhang pahayag. Okay? So, sige, dito sa part na to, bibigyan ko kayo at least muna 2 minutes to answer that one. So, pagsusunod-sunurin nyo kung ano yung tamang pagkasunod-sunod niya. Okay? Kung ano yung mauuna, ano yung pangalawa, ano yung pangatlo at pang-apat. And then after that, sa kaninyo, yes, may ganyang part sa UPCAT. Medyo mahirap siya, pero kakayanin nyo yan.
Oo, sige inin mo na 2 minutes lang. O sige, 3. O yun na muna medyo hard ano 'to. Sige 3 minuto kung kaya. Pero, 'pag sinabi kong chat na, puwede na kayo mag-chat 'pag binigyan ko kayo ng time. So 'pag sunod-sunodin niyo, piliin niyo kung anong sagot niyo, A, B, C, D, or E. Okey? Yun lang. Kung kaya niyong ipaliwanag sa akin, sige titingnan ko, much better. Walang problema. Okey? Sige, yung 3 minutes start now and you may chat pagka may sagot na kayo. So, puwede na pong mag-chat. Sige, may mga sumasagot na. Kung kaya niyong ipaliwanag yung answer ninyo kung bakit yon, see tas explain, much better. Okay? Okay. Last 1 minute and 15 seconds. Okay? Last 5 seconds. Next and click. So, confusing talaga 'tong part na 'to 'no? Puwedeng gano'n, naisipin mo dalawa yung sagot. Pero ano ba talaga? Okay, letter C ang sagot. So, ang unang nakasagot, ng letter C ay si Sai Medalla, pangalawa si Yuan Miguel Liboon, at pangatlo si Laura Vicuña. So, titingnan natin bakit nga letter C. Okay, so may mga ginagawa akong tips na para lang mas makuha ninyo yung idea sa pagsagot. So, meron tayong tinatawag dito na una, main idea. Yun yung pinaka-basic niya. Dapat alam mo yung main idea. Kasi minsan, ito yung nagiging problem. Pag hindi mo alam yung main idea, nalilito sila na akala nila yung supporting ideas, yun yung main idea. Okay? So, may mga gano'n na dapat clear sa yung main idea, identify yung supporting ideas. Sometimes, yung supporting ideas, yun din yung further details and specific examples. Pero, may times din naman na iba siya. Number 3 pa siya. Yun yung further details example. So, 1, 2, 3. Yan yung usual. Pero, may case-to-case basis din tayo na ginagamit din natin yung conclusion. So, may mga pagkakataon na may conclusion, yung idea. Pero, bihira lang yan. So dito sa aspect na to,
Okay, letter A, kung busog sa pagmamahal ang iyong anak, wala kang dapat ipangamba. So, obviously, further details to. Nasa gitna. Okay? Yun yung further details or supporting ideas, either of the two. Letter B, bagamat iisa ka lang para sa kanila, yun din, nasa number 2 or number 3 siya. Ganon din sa, letter B, bagamat isa ka lang para sa yes. Letter D, tiyak na hindi sila maghahanap ng pagmamahal mula sa ibang tao. So, hindi. So, letter C and E, walang ibang mabuting paraan sa pagpapalaki ng anak kundi ang mabigyan sila ng pagmamahal. Okay? So, dito makikita mo, main idea. Yun yung sinasabi niya. So, anong pinagkaiba ng letter C sa letter E? Yung letter E, bagamat iisa ka lang para sa kanila, kung palagi mo siyang niyayakap, inaaruga at sinasabi ang iyong pagmamahal para sa kanila. So parang hindi siya pinaka-appropriate kasi further details na agad. Pwede siya kung walang option C. Yung option C kasi meron. Sinasabi, kung busog ka sa kasi sabi, walang ibang mabuting paraan sa pagpapalaki ng anak, kundi ang magbigyan sila ng pagmamahal. So sinabi mo, pag nabigyan sila ng love. So, kung busog sa pagmamahal, yung iyong anak, walang dapat ipangamba. So, further supporting ideas yon. Gina-justify mo. Mabuting paraan, no? Parang yun yung pagmamahal na gusto mong sabihin sa number 3, sinusupport mo yung idea sa number 4. And then, nagbigay ka ng specific example, which is yung number 1 and number 2, na bagamat iisa ka lang para sa kanila, kung palagi mo silang niyayakap, inaaruga, at sinasabi yung pagmamahal para sa kanila. So, tiyak na hindi sila maghahanap ng pagmamahal mula sa ibang tao na mag-uudyok sa kanila na mag-asawa ng maaga. Okay? So, technically, actually, kapag inanalyze mo dito, dalawa din yung tama si Celestia Dump. Sabi niya, 3 is the main idea po. Tapos 4 is supporting yung idea. 1 and then 2 yung pangwakas. Tama yung sinabi niya. Kasi finalo niya yung format talaga dito, no? Nakuha niya yung tips na sinasabi ko sa inyo. So, 2 point siya. Tapos pwede din yung paliwanag ni Sai, no, medalya. Yung alam ko ikaw yung una din nakasagot kanina, so 3 points ka na siguro. Sabi mo, nagsasaad po siya ng pangunahing ideya, yung number 3. Nakita yung epekto. Yan yung pinaliwanag mo kasi may epekto. So, hindi ka nag-focus dun sa supporting ideas. Ang pinagyan mo ng focus dito, yung context talaga ng paragraph. Nagpaliwanag ka na paano pinakita yung pagmamahal, tapos nakita mo yung resulta. So, may conclusion siyang pinapakita. Okay? Sige. Okay? Sige, next. Okay, sa part na to, ayun, nandiyan na yung tips. Meron na akong ibibigay sa inyo. Pakisagutan na lang. Bibigyan ko ulit kayo ng 3 minutes to answer this one. Okay, chat, pagka may sagot na. Again, kung kaya nyo nang ipaliwanag yung sagot ninyo, much better. Dun sa kung kaya na nilang i-justify. So, meron pa tayong 1 minute and 30 seconds.
Okay, last 10 seconds. Sige, pa-click na ng sagot. Yes, letter B. So, una, si Laura Vicuña, tama. Pangalawa, si Sai Medalla. At ikatlo, si Celestia Dump. So, i-explain natin bakit letter B ang sagot. So, sabi natin, main idea, next, kailangan natin makuha. So, letter A, mahalaga rin ang mga relasyon na nabuo. So, parang, alam niyo, minsan confusion din yung word na rin. Pag may mga ganun rin din, kaugnay nito, dagdag pa, hindi siya usually nilalagay sa main idea. Kasi ibig sabihin, yung mga enclitic tawag doon eh. Yung mga enclitic na yon hindi siya ginagamit sa unang part ng sentence. Okay? Sa letter C, kasama rin dito. Ayan, rin. May rin din rin dito. Parang hindi siya pang una. Okay? Next, sa kabila ng impluensya ng ating mga natutuhan, o pwede naman yan, pwede yung letter D. And number 4, letter E, ang kasaysayan sa paggawa ng moral na pagpapasya. Okay, ito yung nakaka-confuse kung E or B, no? So, parang sasabihin natin dito anong pinagkaiba niya. And then letter D. So, ang pinaka-idea kasi, yung main idea netong context na to ay tungkol sa moralidad. So kung titingnan mo, ang in-explain dito, ang pagpapatibay ng moral na paninindigan ng isang mahalagang proseso upang maitaguyod ang kasaguduhan ng buhay. So yan yung main idea niya. Okay, next, supporting idea about morality. Ang kasanayan sa paggawa ng moral na pagpapasya ay nauhubog mula sa pag-unawa at mabisang pagsusuri ng mga issue at gawain na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na karanasan. So, further details, yung dagdag na yun na ito yung meaning niya, ito yung pagpapatibay ng moralidad. Okay? Kasi parang usually din pala sa main idea, nagbibigay ka ng general statement. So sa general statement na sinasabi mo, ito yung sinasabi mo kung ano yung morality yung sinasabi natin. Tapos yun yung number 4. And then after that, kasama rin dito, yan, nagbigay na siya ng mga further details. Kasama rin dito ang mga natutuhan natin mula sa mga huwarang modelo na atin nasaksihan katulad ng mga magulang, guro at ilang mahalagang kinatawan ng simbahan at pamahalaan. Mahalaga rin ang mga relasyon na nabuo mula sa pakikipagkaibigan at ilang pang mahalagang ugnayan. At sa kabila ng impluensya ng ating mga natutuhan, mahalaga na mayroon kang mansariling pahayag at paninindigan tungkol sa mga gawaing taliwas sa batas ng Diyos at kasagraduhan ng buhay. Actually, yung number 1, maganda siyang conclusion. Kasi above all, morality, tas bigyan niyang pinasok yung batas ng Diyos at kasagraduhan ng buhay. Okay? So, dito, nung initingnan ko yung sagot, ang pinakamagandang naunang paliwanag at maayos yung explanation ay si Jack de Guzman. Tama yung explanation niya, specific, tiyak, hindi kulang, direkta, at may pagpapaliwanag siya doon sa idea. Okay? So next naman tayo. So okay na tayo. So mag-proceed naman tayo sa reading comprehension. Number 13. Number 13. Okay. So dito, okay na tayo. So meron din akong mga tips na ibibigay. Sige. Sa mga tips na ibibigay na gagamitin natin dito, meron akong, pagka sinabi ko, ang ginagawa ko, pagka sa reading comprehension, binabasa ko muna yung tanong. Yun yung una mong gagawin. Okay? Parang pagka meron kang inaanong idea, unahin mo muna yung tanong. Yun, doon ka muna mag-focus. Kasi para alam mo kung ano yung expectation mo sa pagbabasa. Kasi yung tips na ibibigay ko, dapat, alam mo, halimbawa, pag ito yung tanong, ang hinahanap dito pagtukoy ng paksa. Ang hinahanap dito pagtukoy ng emosyon at tono. Ang paglalahad ng pananaw ng may akda. Sunod, pagtukoy ng detalye sa paksa,
at pag-ugnay sa kasalukuyang panahon. So for example, for this part, anong maaring pamagat ng pahayag? So for dito makikita natin laganap. So yon, ang dito maaaring pamagat ng pahayag. So makikita natin pagtukoy ng paksa. So papaliwanag ko muna ha, wala munang sasagot. Laganap ang mga aksidente sa motorsiklo sa panahon ngayon. Maraming riders, lalo na ang mga nakababata na napakamapanghas sa pagmamaneho na parang pagmamay-ari nila ang kalsada. Mayroon ding mga nagmamaneho habang may kausap sa kanilang cellphone at mayroon ding mga lasing. Ang mga mahigpit na panuntunan laban sa mga ito ay dapat ipatupad upang maiwasan ang higit na aksidente sa mga kalsada. So, ang sagot, chat. Okay, so okay. Next, click. So ang unang sumagot at may paliwanag. So 3 points siya agad, si Chris Dane Ohenar. So tumatalakay po sa iba't ibang dahilan kung bakit nagkaroon ng aksidente sa motorsiklo. Yes, tama. Siya ang una, 3 points yon. Pangalawa, si Ruther Kayubit. Okay? C at si Daimler Borneo Siben. So, hindi siya A kasi mga aksidente sa motorsiklo, masyadong broad. Kung pwede mo naman i-explain directly. Hindi din mahigpit na panuntunan. Wala naman hindi yun yung idea. Sa dulo niya lang sinabi yun conclusion niya. Actually, yun din yung sinasabi dito, yung tanong kanina ni sino yung nagtanong kanina? Si Laura. Minsan gumagamit tayo ng inductive, no? Dito, parang more on mag-focus ka muna sa specific observation mo, papunta doon sa general conclusion mo. So, may mga ganong aspect na makikita din. Sa same way din dito sa part na to, na dito, kaya letter C, kasi in-explain niya specific yung mga sanhi ng laganap na aksidente ng motorsiklo. Mapangahas yung mga driver, mayroong mga nagmamaneho habang nagse-cellphone, tas mayroong lasing. So, yun lang yung pinaka-basis niya. So, yung DNE, example lang naman kasi siya eh. 'Di ba? Pagsagot ng cellphone, some part, some part lang din. Okay? Sige. Next. Question 14. So, okay. Alam niyo ba yung tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio? Oo, may mga ganon. Oo, may inductive na idea. Specific example, tas makukuha ka dun sa conclusion or main point. Depende kasi doon sa idea na gusto mong makuha dito. Okay. Okay. Going back on this part. So, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ni Andres Bonifacio. So, isa siyang tula. So, may mga tulang ganito na kailangan ninyong basahin at intindihin. So, babasahin ko siya kasi nasa next 3 slides yung questions niya about this one. Okay? Isang kilalang tula to ni Andres Bonifacio. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Yes, medyo ganun talaga. Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahin talastasing pilit, ang salita't buhay na limbak at titik ng sangkatauhan ito'y namamasid. Banal na pag-ibig, pag ikaw ay nukal sa tapat na puso ng sino't alinman, imbit taong gubat, maralit at mangmang, nagiging dakila at
iginagalang. So, yun yung sinasabi niya, yung pag-ibig niya sa tinubuang lupa sa kanyang sariling bayan. Pero dito, papakita sa next part, pagpupuring lubos ang palaguing hangad sa bayan ng taong may dangal na ingat, umawit, tumula, kumatha, sumulat, kalakhahan din na niya'y isinisiwalat. Walang mahalaga, hindi inihandog ng mga pusong mahal sa bayang nagkupkop. Ano daw yung mga niya, sinacrifice niya bilang isang makabayan, dugo, yaman, dunong, katiis at pagod, buhay, may abuting magkalagot-lagot. Bakit? Alin ito ng sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi na sa lalong mahal na kapangyayari at ginugulan ng buhay na uwi. Ay ito ang inang bayan tinubuan, siya't inay tangi na kinamulatan ng kawiling-wiling liwanag ng araw na nagbibigay init sa lunong katawan. Okay? O, ang haba. Siguro, pwede nyo siyang ipas pagka, yun nga, pag nakita nyo yung text. Kasi ito panuin muna natin dito. Okay? Kailangan mo munang basahin. Tapos nasa next slide. Pero yun nga, ang usual technique dyan is basahin mo muna yung question para malaman mo yung expectations mo sa pagbabasa. Ha? Sige, next slide. Ito na yung tatlong question dyan for question 14. Wala mo nang sasagot, ha? Okay. Huwag niyong pagtawanan si Andres Bonifacio, no? Ano natin yan? Alam niyo ba na sinulat niya yan at grade 6 lang siya? So, matalino si Andres Bonifacio. Iba yung katatasan niya nung mga panahon na yan. Okay? Sige. Anong panahon ng pananakop isinulat ang tula ng may akda? Walang sasagot muna. A. Panahon bago dumating ang mga Kastila. B. Panahon ng Kastila. C. Panahon ng Amerikano. D. Panahon ng Hapon. At E. Panahon ng martial law. Okay? Chat. Okay, medyo ito, self-explanatory to eh. May mga tanong, kaya nga pagtukoy ng detalye sa paksa, na minsan wala doon sa mismong text yung tanong. Kailangan mo lang maintindihan. Minsan hindi mo nga kailangan basahin yung text eh. Eto minsan hindi mo kailangan basahin. Kilalanin mo sino si Andres Bonifacio. Pag kilala mo siya, pagka may idea ka kung kailan siya panahon nabubuhay, alam mo kung kailan niya yan nasulat. Okay? Ito, iisipin mo, kapag bonus points to kapag alam mo yung history. So, pag titingnan mo, alam mo yung history, gets mo siya. So, pagtukoy ng detalye sa paksa, ang sagot, next, letter B, panahon ng Kastila. So, tama si Laura Vicuña, sunod si Ley David at Nathaniel Manguba. Okay? Okay, so at least punitin ng sedula, at least meron kang alam doon. Okay, so tama. So dito may another 2 points si Yuan dahil pinapakita ditong sakripisyo na kailangang ibigay upang matamasa ang kalayaan nung panahon ng Kastila. Technically, ano siya, alam ka, pero again, minsan kailangan mo rin siyang i-double check para mas ma-identify mo yung gustong sabihin dito. Okay? So, dahil yon panahon siya ng Kastila. Okay, kahit ano alam mo na yon. So, ayan na, ito bonus siya kapag alam mo. So, paano naman yung next question? Question 15. So, pinabasa ko kayo doon, tapos ayun pala yung number 14, no? Chill lang. Okay? Sa 15, ano ang nangingibabaw na emosyon sa tula? Okay, dito, pagtukoy ng emosyon. Ito yung problema kapag pagtukoy sa emosyon or tono or yung perspective, hinihingi. Anong perspective ng author? Pag ganyan, kailangan mo siyang basahin. At least
at least kung kaya mo 2 stanza, 2 to 3 stanza, kailangan mo siyang basahin para maintindihan mo yung idea. So dito, anong nangingibabaw na emosyon sa paksa? Sa tula? Sige, chat, go. Okay. Kung kaya i-explain, bakit yun yung sagot ninyo? Okay. Last 10 seconds. Sige, pa-click na po ang tamang sagot. Ang sagot ay letter E. Sige. Patriotismo. So, pag ganito, sama ang unang nagsagot, based dun sa signal ko, si John Dato, una. Pangalawa, si Phoebe Acol. At pangatlo, si Ruther Kayubit. Pero, ang unang nakapag-explain na may dagdag na 2 points ay si Angel Venice kasi nangibabaw po yung pagmamahal niya sa kanyang bansa. Okay, sama ito, patriotismo. Hindi lang siya katapatan kasi hindi lang naman siya about honesty about your country eh. No? Hindi lang din siya kapayapaan. Hindi mo lang naman gusto maging payapa ka sa buhay mo. Obviously, hindi niyo pinapakita, no? Na parang sinasabi, despite of all, mamahalin pa rin kita pag-ibig sa tinubuang lupa. Hindi revenge, hindi revenge ang paghihigante, hindi siya revenge kasi it's more on pakikibaka. Pagka parang halimbawa tayo nakikibaka, hindi mo naman sinasabi naghihiganti ka para sa bayan, 'di ba? Hindi mo sinasabi 'yon. Pinaglalaban mo ang bansa. Ayun, pwede 'yon, pero naghihiganti ka para sa bayan, ang parang may mali. Pagpapahalaga saan, no? Parang bitin, pinapahalagahan mo, that's it. 'Yun na 'yon, tapos na, wala na. Okay? At patriotismo. So, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Okay? Sige, next. Alam nyo, kahit hindi ko kayo natawag, kahit hindi napili yung sagot ninyo, don't feel bad about it. Okay? Kasi at least alam nyo yung sagot. Kaya nyo explain sa sarili nyo. Oo. Hindi man kayo sabihin nyo lang, hindi ko nakuha yung libro or what, pero at least alam nyo siya. The moment na hindi na kasi 'di ba ang goal naman talaga natin is talaga ay makapasa kayo do'n sa ninanais niyong paaralan. So kahit hindi niyo makuha 'to, kahit hindi ko kayo natawag lahat, binabasa ko siya. Ini-scan ko siya at masaya ako na alam niyo yung sagot, kaya niyong ipaliwanag siya. Okay, 'yun yung pinakaimportante sa lahat. Ay tama, buhay hindi karera 'no, hindi naman siya natatapos doon, 'no? 'Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. So kahit ma-frustrate kayo, binabasa ko siya at masaya ako na kaya niyo siyang explain. Ayun, okey? Sige, sige. Ito naman, Bini, alin sa sumusunod ang hindi ipinapahiwatig ng may akda, hindi daw. So dalawa 'to, puwede yung pagtutukoy ng emosyon kasi nga poem 'yun, eh. Ano yung paglalahad ng pananaw ng author, 'no? Ano yung sinasabi ni Andres Bonifacio do'n. At pangalawa, pagtukoy ng detalye sa paksa. Okay? O sige nga, chat, okay na.
Okay, sige. Click ang tamang sagot. Sa part na 'to ay ang tamang sagot. Yes, C. So, nauna si Micaela Galdiano, pangalawa si Sai Medalla, C. At pangatlo si Yuan Liboon, C. Okay? Pero Yuan, kahit pangatlo ka, ikaw naman nakakuha ng 2 points dahil kabaliktaran po ito, hindi po ito nagbibigay tuon sa patriotismo. Actually, 15-16, magkakaugnay yung question. Okay? So, may 2 points ka at magkatama din, Pontaneles. Gusto ko rin bigyan ka ng 2 points kasi tama yung sinasabi mo, walang sinabi tungkol na mayroong utang ng mga Pilipino sa mga dayuhan tungkol sa pag-aasenso. So si Yuan kasi, ang base ng answer niya, based dun sa number 15. Okay? General. So si Pontaneles, binase niya talaga doon sa context na sinulat talaga ni Andres Bonifacio. So both na, pareho silang may 2 points. Okay? So dito, A, patuloy, bakit, siyempre A, tama, dapat patuloy na paliyabi ng pagmamahal sa inang bayan. B, ang kasuklam-suklam na ginawa ng mananakop sa inang bayan, tama, sa Pilipinas, ang kasuklam. D, tunay na kahulugan. Ano ba ang kahulugan ng pagmamahal sa inang bayan, especially si Andres Bonifacio ito? E, huwag huyaan ng susunod na henerasyon na patuloy na makadena sa dayuhan, tama. Tayong henerasyon yon, kasama tayo doon. At C, utang ng mga Pilipino sa mga dayuhan ang pag-asenso sa hinaharap. Okay? So C ang mali. Wala tayong utang na loob sa kanila. Okay? Ang utang na loob may hangganan yan. Okay, so kahit hindi napili yung iba, very good dahil may tama yung sagot ninyo at naibigyan nyo ng linaw. Okay, next text tayo, no? Last 2 text po tayo. Then tagdadalawang questions. So for this text, sa number 17, article yan, no? Sige, article, ako nagsulat. Sige, basahin natin ng sabay-sabay yung sinasabi doon sa article. So, about Gen Z ito. Okay, kayo yan, to be exact. Maituturing batay sa website na pinamagatang What is Gen Z na pangalawa sa pinakabatang henerasyon ang Gen Z na ipinanganak mula sa taong 1996 hanggang 2010. Malaking salik sa kanilang paglaki ang digital age, klima, anxiety, shifting financial landscape at COVID-19. Nasipat ang Generation Z bilang real digital native sapagkat ang kanilang henerasyon ang nakatuon sa mundo ng online upang maging daan sa kanilang paghahanap at pagkakaroon ng trabaho, pamimili ng mga kagamitan o online shopping, pagkakaroon ng mabilisang kaibigan at pakikipagrelasyon o dating. Kung gayon, nasipat na nakatuon, nahihirapan, dito po ako sa tablet ko, nasipat na nakatuon sa Generation Z sa mga teenager at edad 20 to 27 taong gulang batay sa taong 2024. Okay? Ngunit maaaring pinagsama sa mga mid-20 ang henerasyon ng Gen Z at Millennials dahil dala nilang impluensya at kasanayan ng nabubuhay sa pagitan ng dalawang henerasyon. Sa kabilang banda, maaaring gamitin ngayon ang terminong lalabintaunin bilang karaniwang pantawag sa mga Generation Z. Pahayag ni Javier, tinutukoy na lalabintaunin ang isang yugto sa buhay ng tao na sumasaklaw sa panahong nagsisimula sa edad na 11 at nagtatapos sa 19. Karaniwan kasi na ginagamit na pantukoy ang katagang teenager na hango sa Ingles na teenager o ang edad na tumutugma mula pagkalipas ng pagkabata. Ang edad nito ay nagsisimula sa 13 o 13. Mahaba nga lang ang bilang ng taon ng lalabintaunin kaysa sa teenager sapagkat ito ay nagsisimula sa 11. Dagdag pa, ipinaliwanag sa artikulong Pag-ibig, Love, Pagnanasa, Desire, Filipino Adolescence and Sexual Risk na maaari ding tawaging ang lalabintaunin bilang adolescence na inilalarawan din sa tiyak na terminong Filipino na pagbibinata at pagdadalaga.
Nangangahulugan ng adolescence na isang punto ng pagbabago mula pagkabata hanggang pagtanda. Naniniwala na sa yugto ng pagbibinata at pagdadalaga, natututo ang individual ng mga nararapat na kasanayan na kailangan para harapin ang hamon at pagsubok ng mga mas matanda. Gayun din, hindi ikinategorya ang pagbabago ng adolescence batay sa sumusunod. Higit na ikinategorya ang pagbabago ng adolescence batay sa sumusunod. Nagbabago yung pisikal at biyolohikal, pagbabagong kognitibo at pagbabagong sosyo-emosyonal. Okay, ang artikulo ay ang Gen Z, usaping sex, bisyo, barkada, mga kaalaman, karanasan at kaisipan ng piling mag-aaral sa kolehiyo. Okay? Okay na to. So, oo nga. Sige. So, ano natin, no? Next slide, tingnan natin yung question for this part. Okay, dito, pagtukoy ng paksa. Kasi sinasabi, ano ang pangunahing idea ng bahagi ng artikulo? So, wala mo nang sasagot. A, ang pagiging lamang at katangi-tanging ugali ng Generation Z, ang pagkakakilanlan ng Generation Z sa kasalukuyang lipunan, ang terminolohiyang ginagamit sa Generation Z, ang agwat ng Generation Z sa mga millennial, ang isyong kinakaharap ng Generation Z sa kasalukuyang panahon. Okay? Sige, kapag okay na, chat. Last 30 seconds. Okay? Okay na? So, paklik ang tamang sagot. Okay. So, tama. Una nang sumagot ay si Sai Medalya. Pangalawang nakasagot ay si Enoch Lacanienta. At pangatlo si Noel Alba Rida. Okay? Pero, tama yung sinabi ni Enoch, no, na kaya may meron siyang 2 points. Kahit pangalawa ka, meron kang 2 points kasi tumutukoy ito sa katangian ng Generation Z, kung sino sila. Okay? So, for example, letter A, hindi siya about pagiging lamang, no? Or pag sabi mong lamang is parang dominant ka sa ibang generation, no? Hindi 'yun ang goal ng generation nung ini-explain ng article. Letter C, hindi din letter C, doon in-explain doon yung different terminologies to define Gen Z, pero hindi din yun yung focus niya. Okay? Dinefine niya lang yon, pero part siya ng pagkakakilanlan or katangian ng Generation Z. Okay? Next, hindi din to yung agwat ng Gen Z sa millennial. Though binanggit siya, pero part lang yon. Okay? Part lang siya. And then E, ang isyong kinakaharap ng Gen Z, yes, binanggit yung issue, may part doon na nakakaramdam yung Generation Z ng anxiety, ano pa ba, ano yung sinasabi doon? Basta yun, anxiety, nakatamgam sila, financial landscape or etc. So, kahit nakaramdam sila ng mga ganon, pero part lang din yon. Kasi if you're going to analyze, dinefine talaga lahat, sino ang Gen Z?
based on this definition, based for these characteristics, ano yung mga issues nila. So, part lang yung issue kinakaharap. So, the correct answer is B. Kasi, pangunahing idea, yun yung pagtukoy ng paksa. Parang it will define all na hinahanap sa sentence. Ha? Sige, next. Number 18. Okay. Anong kalugan ng salitang lalabintaunin? Okay? A, B, C, D, E. Sige. Chat kapag alam na yung sagot. Sige kung sige wala, ito kasi definition, okay? Pagtukay ng detalye sa paksa, wala 'tong explanation 'no, hindi naman kailangan do'n, pero puwede mong explain, oo, kung gusto mo. So, definition meron din siyang pagpapakahulugan ng salita. For example, kanina hindi lang ako nagbigay dun sa poem, may mga times kukuha sila ng word dun sa poem tapos ipapa-identify sa'yo, anong ibig sabihin nito? Anong kasing kahulugan nito? Anong salungat ng kahulugan nito? May gano'n silang part. Okay? So, dito, paki-click ang tamang sagot. Ang sagot ay una, yes, letter A, no? Tama. Una si John Lorica. Next si Angel Venice. At pangatlo si Yu Flores. Okay? Tapos, tama sa explanation ni Gabriel Pan, another 2 points siya kasi nabanggit niya na 11 to 19 ang ibig sabihin ng lalabintaunin. Okay, yung teenager kasi 13 siya 'di ba? 13 tapos 19. Ang lalabintaunin sumasaklaw siya sa edad na 11, nagtatapos siya sa 19. Okay? So next, isang panahon sa buhay ng tao, bakit hindi letter yung B, C, and D, B, C, D, isang panahon sa buhay ng tao na kung saan natuto na siya agad magdesisyon, parang hindi naman yung sinasabi, wala namang sinabi magdesisyon ka na sa buhay. Hindi din sinasabi na henerasyon na kung saan sumasaklaw sa mga taong nagtatrabaho. Hindi naman nagtatrabaho, walang sinabi doon, hindi dapat nagtatrabaho ang isang lalabintaunin, dapat nag-aaral siya. Karapatan nyo yon, nasa batas yon. Isang yugto kung saan nakaranas ng pagbabago sa paligid, yes. Pero hindi yun yung main definition ng lalabintaunin. At isang dekada ng pagkibahagi ng tao sa kanyang lipunan, hindi din siya isang dekada. Okay? So, letter A. So, yon tama naman, mabuti. Madaming nakakakuha ng tamang sagot. Next, proceed po tayo sa last sample na may 2 questions. Okay, sa questions na to, so questions 19 to 20, sinakto ko talaga kasi selebrasyon ng EDSA kahapon. Tama ba walang suspension ng ang basic ed, ang DepEd, no? Correct me if I'm wrong. So wala, usually mga universities talaga, ang mga pamantasan ang mga nagdeklara. So tingnan niyo yung larawan. Larawan to kuha ng Plaridel. Nakikisa mga multi-sector na grupo at pagsasabuhay ng diwa ng EDSA People Power Revolution sa kahabaan ng EDSA, Pebrero 29. Nakadakda ang kanilang pagmamarsya mamaya, ika-2 ng hapon, patungong EDSA People Power. So tama, wala nga kayong suspension. Okay, di bali na, di ba sabi nga nila, they may erase the holiday, pero they will never erase the history. Tama? Meron sa piling private university, good. Kung meron 'no, tama naman kung gano'n ang asal natin na, may mga gano'ng initiative yung mga private school natin na basic ed, oo. So, pero definitely DepEd alam ko meron. Okay, so 'yun.
Sige. Oo, ano naman 'yun. Sige, next question number 19. Okay, wala munang magki-click ng sagot, baka may mag-click. Ito ay pagtukoy ng emosyon, tono, pag-emosyon, paglalahad ng pananaw na may akda at puwedeng pag-ugnay sa kasalukuyang panahon. Kasi mahalaga yung topic na 'to, dapat mahalaga siya hanggang ngayon, relevant, hindi siya magbabago. So dito din makita din natin yung pananaw or yung pinapakita ng picture, hindi siya pananaw na may akda, yung parang representation itself nung picture. Ano yung gusto niyang iiwang message doon sa mga tao nito, 'di ba? Sa tumitingin ng image. So number 19. Bakit mahalagang gunitain ang EDSA People Power 1 sa kasalukuyang panahon? Maliban sa isa. When you say maliban, except one. Okay? Sige. Sige, pwede nang sumagot. Chat your answer. Okay, again, maliban sa isa, except one. Got, anak ko, mag-ingat tayo dito, ha? Oo. Last 10 seconds. Okay, sige, click the right answer. Okay, letter C. So, ang unang nakakuha ng sagot ay si Micaela Galdiano. Pangalawa, si Sai Medalan. Okay, at pangatlo si Luna Salangsang. At si Luna din, kahit pangatlo ka, ikaw din nakakuha ng tamang explanation. Hindi to dapat itangi. Dapat itong bigyang pansin. Okay? Dapat itong hindi. Hindi dapat itong dapat bigyang pansin. Okay? Bigyang pansin lang. Okay? So, ganito, may nalilito, ha? Maliban sa, bakit kailangan mo siyang i-celebrate except one? Okay, medyo nalito kayo dun sa context nung hati yung pagpapaliwanag niya dito. Except, pag sinabing maliban sa except, huwag niyong kakalimutan yan. Baka kasi binasa niyo yung context, hindi niyo pa nahabol yung one. Bigyan kasi sinasabi, bakit hindi mahalagang gunitain? Pwedeng ganun pero kasi dito except one. So, kumbaga, pipiliin mo yung isang bagay na hindi part ng question. So, for example, dito, bakit mahalagang gunitain ng people power? Sapagkat tila hindi natututo ang bayan dahil sa patuloy na pagboto ng mga korap. That's true. No? Parang pa-worsen pa nga. So, kaya nga makikita mo yung mga karatula na makikita dito, pinapaliwanag, democracy, di ba? Ibagsak yung mga taong mga nasa position. Tapos sunod,
para ipaglaban ang tunay na kahulugan ng demokrasya? Yes, tama. B, para ituro at isabuhay ng mga kabataan ngayon ang nangyayari sa kasaysayan? Yes, tama. Kailangan mo yon, kailangan mong gunitain, kailangan mong alalahanin yung EDSA kasi yun ang mangyari. A, kailangan mo rin siyang alalahanin. Bakit? Kasi yung kasalukuyang administration, gusto nilang kalimutan yung kasaysayan. Why? Kaya nga 'di ba nagpasimple akong tanong kanina, sabi ko, "Totoo ba na wala kayong pasok?" Sabi, "Yes po, yung private school po may iba." Ay, totoo ba na may pasok kayo? Yes po. Pero yung ibang private school po wala. So, through that, 'pag nakita mo kasi yung administration ayaw niyang maalala. So, kaya kailangan mo siyang gunitiin despite of kasi yung current administration gusto niyang talikdan, gusto niyang kalimutan yung kasalukuyang ah, talikdan yung kasaysayan. Okay? So, B, D, E ay part of bahagi siya ng kailangan mo siyang gunitain. Okay? C, para itangi ang mga hakbang na ginawa ng administrasyon ngayon sa paggunita. Itangi. Okay, FYI, wala nga silang ginawa, 'di ba? Tahimik nga yung administration kaya nga nakikita mo dito sa picture, 'di ba? Na sila na makibaka para sa pambansang demokrasya kasi walang ginagawa. Oo. Minsan, yun nga yung sinasabi ko eh, pag-ugnay sa kasalukuyang panahon, you need to think beyond the text, even sa image. Kasi hinihingi nila, dapat ikaw hindi ka layo sa reality. Kailangan lagpas pa doon sa tinatanong doon sa text, kaya mo masagot yung tanong na binibigay sa'yo. Yun yung kailangang ipakita natin dito. Okay? Oo. So, gets na ba ang idea? So, ayun, ulitin ko, bakit hindi A, nalilito pa rin kayo kasi sinasabi yon sapagkat nais ng kasulukuyan kasi gusto ng administrasyong talikdan eh. So, ikaw, dahil gusto nilang kalimutan yung history, wait, kami magano kami, gugunitain namin despite of. So, yon. Okay, proceed. Last na, eto. Ito ay ano lang 'to, self-explanatory and may kinalaman sa history. Sino ang pinatalsik na presidente noong EDSA People Power 1? Chat. Last 15 seconds. Okay, dapat mabilis lang tayo dito kasi about history to, no? Naku, walang magkakamali ng ibang type dito, ha? Kasi nagtuturo din po ako ng history. Ngayon hindi na ako nagtuturo, dati nagtuturo ako ng history eh. Okay? Okay, sige po. Pa-click ang tamang sagot. Oo. So, tama, una si Yuan Liboon, pangalawa si Laura Vicuña, at pangatlo si Gon Requioma. Okay? Okay, so tama si Ferdinand Marcos Sr. At that's the ironic part. Sino ang presidente natin ngayon? Si Junior. Okay? Pinatalsik mo, tapos pinabalik mo lang din yung anak niya. Oo. Sige, so that's it. Ang ating mga katanungan. I hope you enjoy our discussion for today at natuto kayo sa ating pagtalakay. So, meron pa ba kayong tanong? Oo, totoo yan. Cancel talaga pagka nagkamali. Kaya talagang itinitingnan ko mabuti kung may nagkamali talaga ng landas dito eh. Pero ano naman, I mean, we can correct them, no? Hindi pa naman huli ang lahat. May mga estudyante naman ako nung nag-college, yung sabi nga nila dahil nga laking norte sila, nung nag-aral daw sila dito sa Maynila, doon lang daw sila namulat. Okay, sige, yan na, nandito na si Sir Josh. Ayan.